Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya na nagpapaabot po sa inyo ng isang pagbati at isang paghiling na ang kapayapaan ni Allah ay mapasa inyong lahat. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay aking pong tinatanong sa sarili ko. Sa akin pong naranasan ng isang araw, pagtungo ko po sa Bulacan, na napakarami mga estudyante, napakahaba ng kanila pong pagmamarcha sa ilalim ng ulan, doon po sa Malolos. Ako po ay huminto at nakisama sa kanila. Dala ko po ang bandera ng Pilipinas. Ang bandera ng Pilipinas, mga kaibigan, inabot lamang sa akin ng isang estudyante. Kaya tama po yung kanilang pwesto ng bandera nila. Yung asul ay nasa taas. Yan po ang tama. Marami po nagko-komento sa akin, sila raw ay sumusuporta sa ating programa, pero nagtataka sila bakit ang bandera ko raw ay pula ang nasa taas. Ito po ang pang-11 beses ko nang ipapaliwanag, pero ipapaliwanag ko pa muli at sana ipakalat po ninyo itong video na ito upang marami po makaunawa. Pag nakataas po ang pula ng bandera, ang ibig sabihin nasa digmaan po tayo. Ito po ay ating pong paninindigan, Kawal ng Demokrasya. Ako po ay nakikipagyera laban po sa China. Kung wala pong sasama sa akin, bayaan po ninyo na lahat ng subscribers ko, pag nais pong manindigan na sila ay sumusuporta sa aking paglaban sa China, abay di manatili po silang tahimik. At pag ayaw po nila, tanggalin po nila ang kanilang subscription. Bawiin nila, mag-unsubscribe sila. Ngunit, yan po ay tungkulin natin na kung ang tama ay ating pinaniniwalaan, panindigan po natin at siya natin susugan. Ang pula kong bandera, mga kaibigan, ay simbolo. Ito pong Kawal ng Demokrasya ay marami pong simbolo. Simbolo po yan ng aking pakikibaka laban sa China, laban sa korupsyon, laban sa dynasty ng Pilipinas at laban sa mga masasamang mga Pilipino nagsisilbing makapili o traidor, pareho ng mga Marcoleta, Villanueva, lahat ng senador, maliban lamang sa 2 o 3. At hindi ko po ka-partido yan. Ang Kawal ng Demokrasya ay walang partido. Hindi po tayo maka-BBM, hindi po tayo DDS, hindi po tayo Dilawan, hindi po tayo Pinklawan. Although, tayo po ay naniniwala na tama, kahanga-hanga ang mga Dilawan, kapuri-puri ang mga Pinklawan sapagkat marunong po sila manindigan. Naawa po ko sa mga Pilipinong ang kanilang kamangmangan ay sinuko nila sa mga inchik at mga politikang pulpul, pareho ni Marcoleta. Ito ay uulitin ko po. Ako po ay naghahamon ng isang debate kay Rodante Marcoleta noong isang araw. Pakalatin po ninyo please. Ito pong minsang ito. Ako, si Kawal de Carbonell, mamamahayag, manunulat, profesor, aktivista, at mandirigma para sa bansa, ay nagpapaanyaya ng isang debate. Pag ayaw ni Marcoleta sa harapan ng Plaza Miranda, abay, imbitahin niyo po ako. Magdebate kami ni Marcoleta sa loob ng Senado upang maipamukha ko sa lahat ng senador na kumakampi kay Duterte na sila tatawagin ko harapan traidor sa ating bansang Pilipinas. At yung mga traidor na yan, sinusumpa na lilipurin po natin yan, mga kaibigan. Yung sabi sa Bulacan ng mga estudyante,
Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao at bayan, ngayon ay lumalaban. Makibaka, huwag matakot. Katanungan ko, paano pong uri ng pakikibaka ang gusto ninyo maliban po dyan sa protesta? Yung protesta sa kalsada, manhid na po yan. Manhid na yung mga politiko natin. Ang kakapal na mukha, lalo po si Jingo Estrada. Abay, nagmumura pa sa loob ng Senado. Nagmumura. Ibinoto ba natin yan para magmura? Para maging halimbawa ng kababuyan pa rin ng kanyang pinapanginoon na isang demonyo. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Yan bang gusto nating ipamulat? Yan bang ating binabayaran natin buwis? Mga estrada ng Senado, mga markoleta ng Iglesia? Mga kaibigan, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Magtulong-tulong na kayo, humingi ng tulong ang kawal ng demokrasya. Makibaka po tayo. Paano? Una, papakinggan po ninyo masyado. Ito po ang ating programa. Pakalatin ninyo. Magkampanya kayo na maraming subscribers para maghitla ang China. Sabi nila, hindi naman pala nag-iisa itong siraulong may topak na journalist na ito. Ang dami ng subscriber. Ang totoo po, 116,000 subscribers na po tayo. Pero meron po mga DDS, abay 1 million na yata ang subscriber. Eh tayo po hindi gumigip up. Umaasa tayo na out of 120 million Filipinos, meron po tayong 0.001% na makabayan. At yan po ang ating pinananawagan. Ipakalat po ninyo itong programa natin para masagasaan natin, masundot natin, matamaan natin ang landas ng mga 0.001% na Pilipinong makabansa. Pakalatin po ninyo. Yan ay isang uri ng pakikibaka sapagkat ang inyong kawalan demokrasya ay tuloy-tuloy ang pakikibaka. Atin din kinukundina. Ito, pakalatin po ninyo ito. Ikinukundina po natin ang paninindigan ng isang warlord, gambling lord. Sana hindi siya drug lord, pero dynasty lord na isang politiko sa Ilocos ng pangalan ay Singson, Chavez Singson. Kinukundina po natin yung kanyang paninindigan na dapat daw huwag awayin ang China. Kumakampi ba ito si Chavez na ito sa China? Ito sinasabi niyang pinakamatapang siya. Siya ay sharpshooter at siya ay napakayaman, totoo naman. Ang kanya pong sasakyan na bulletproof, nagkakalaga po ng 23 million pesos. Na kahit anong baril mo dyan sa kanyang bulletproof, hindi po tatamaan yan. 23 million pesos. Saan po galing yan? Sabi niya sa negosyo. Mga kaibigan, politiko na napakatagal na panahon. Para magtagal ka sa politika, kinakailangan korap ka sapagkat ang taong bayan na gustong bumoto ay gusto rin nilang kumolekta ng halaga ng kanilang boto. At yan po ang trahedya ng ating lahi. Yan ang kapintasan ng ating lahing Pilipino. At yan po ay unti-unti po natin babawiin. Mahalin ang tawag po nila sa English. Worldly, that's a futile battle. Ano po ibig sabihin nun? Eh parang kang sumusuntok sa buwan. Walang pagkapanalo-panalo, futile. A battle of futility. Na wala raw kapararakan, walang tutunguhan itong ating pakikibaka. Mali. Tayo po ay magpapatuloy at tayo ay hindi titigil. Tayo po ay mananawagan dyan po sa konting-konting katiting na percentage o bahagi ng Pilipino na meron pang pagmamahal sa ating bansa at siya po ay lalantad sa pamamagitan ng kanilang katahimikan. Pwede po kayong magpakalat na lamang itong ating pong programa. Palakasin po natin itong ating tinig. Papagandahin po natin itong pong ating mga audiovisual kagamitan pag tayo pong lahat ay nagtulong-tulong sapagkat
pag pinapakalat po ninyo ito at lumalaki ang ating viewership, lumalaki rin po yung bayad sa atin ng mga advertiser dyan po sa YouTube. Wala po nagbabayad sa akin yung mga DDS nagsabi, magkano kaya binayad nila sa may topak na ito? Una, tayo po ay wala pong topak. Alam ko po ang aking ginagawa. Pangalawa, hindi po tayo nagpapabayad. At ito pa ang isa pong nakakahindik-hindik na revelasyon na akin pong sasabihin sa inyo ngayon. Plinano ng magkakagrupong Duterte at China na pabagsakin si Bongbong Marcos noong September 21, yung trillion peso march. Mga kaibigan, last minute, September 20 ng alas 10 ng gabi, nang merong tumawag mula Amerika yata sa Iglesia ni Cristo na huwag sasali, huwag nang susuportahan yung planong kodita na pabagsakin si Marcos sa September 21 sapagkat magkakagulo lalo ang bansa. Ngayon po ay anarkiya na. Ibig sabihin, wala na halos direksyon ang ating pong gobyerno at ang mga tao kanya-kanya na laban. Tayo po ay pilit na magbibigay ng timon ng liderato sa pamamagitan po ng Kongreso ng Taong Bayan. Ipapagpatuloy po natin, huhubaran natin ang mga nagbabalat kayong senador. Ipakita natin sila ay senador, tagapagtanggol ng Diskaya, tagapagtanggol ng China, at siya ay pinangungunahan nila Escudero, Marcoleta, Cayetano, Villanueva, Robin Padilla, Jingo Estrada, mga sponsored po yan ng China. Eh kung mali po ako, sige, magdemanda kayo. Kung inakala po ninyong wala kayong pagkakataon dito sa aking programa, tumawag kayo. Yung inyong tinig ay akin pong i-broadcast dito. At kung meron kayong konting kahiyan, imbitahin ninyo ko sa Senado upang maituro ko kayo. Kayo na mga traidor sa ating bansa. Kayo na mangungulimbat ng pera namin, pera ng taong bayan. Kayo ay harapan, tititigan ko sa mata at sasabihin ko sa inyo, kayo ay magnanakaw, kayo ay traidor. Imbitahin niyo ako dyan sa Senado. Yung pinakamatapang ninyong magsalita dyan na ministro ng Iglesia. Anong pangalan? Marcoleta. Duwag, walang dangal. Imbitahin mo ako dyan. Magdebate tayo sa loob ng Senado. Yan lamang ang aking pong kahilingan. Pero habang wala pa yan, suportahan po ninyo taong bayan. Ito pong ating programa. Wala po kayong gagawin kundi ipakalat, magkampanya kayo na mas marami pang subscriber. At tayo po ay nagpapasalamat doon sa mga patuloy na umu-order ng ating pong libro. Wala po tayong sponsor na politiko. Wala po tayong pinapayagan na pinapanigan na personahe. Maliban lamang kung ang personahe na yan ay kagalang-galang at magpapakita ng pagkamakabayaning katangian. Yan, lalandag po tayo. Pero sa ngayon, pagtsagaan na muna natin itong si Bongbong Marcos. Yung sinasabi ni Chavit Singson na dapat pabagsakin si Bongbong Marcos, mali yan. Katraidoran ng Ilocano sa kapwa Ilocano, lalo tigit ng gagaling sa isang korap, matanda at isang tiwaling politiko ng pangalan Chavit Singson. Pakalatin po ninyo nang galing dito kay Waldy Carbonell yung akusasyon na yan. Ako po ay pagpapatuloy sa akin pong pakikibaka, magpapatuloy po tayong mananawagan at magpapatuloy tayong hahamon ng debate sa lahat ng congressman, lahat ng senators na tiwali na mapapangalanan dito po sa ating programa. Huli po nating hiling. Doon po sa mga nakakaalam ng address
ng mga senador na tiwali. Yung kung saan yung farmhouse ni Villanueva, kunan nyo ng picture, ipadala sa akin, kunan nyo yung kanilang pangalan ng yung numero ng kanilang cellphone, ipadala ninyo sa akin, at hilingin ko sa lahat ng mga subscribers kong nais maging aktibo sa ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban, hindi po kayo hawak ng kris, hindi kayo magdadala ng baril, kayo po ay susunod lamang sa akin pong kahilingan na gamitin po natin ang ating cellphone. Yan po ay isang mahalagang sandata. Wala kayong gagawin. Huwag ninyong ipupukol sa ulo ni Villanueva. Pagtitext lamang kayo sa numerong ibibigay ko sa inyo. Limbawa, Senator Villanueva, 0917, blah, 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 blah. At i-text po ninyo. Ang sasabihin lamang ninyo, resign ka na. Kaya, nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Mag-resign ka na. Pagka milyon, yan dadaluyo ng kanyang text, baka mataranta rin yan, mga kaibigan. Baka mawalan siya ng load sa kabubura, mawalan siya ng power, mawalan po siya ng equilibrium o yung kanyang balanse sa araw na yan. Tatanggalan natin sila ng balanse, paparusahan natin sila, tulong-tulong, maliit na paraan, pero epektibo, at yan po ang ating pong gagawin. Yan ang pangungunahan natin pakikibaka. Yan po ang ating sinusumpaan sa ating pong pangunang salitang Bismillahirrahmanirrahim. Yan po ay Arabo lamang na nagsasabing sa ngalan ng poong may kapal. Lahat ng papuri ay na kay Allah, at yung Allahu Akbar na pinipintasan ng isang DDS, wala po akong pakialam. Ang ibig lamang sabihin ng Allahu Akbar, ang Diyos ay pinakadakila. Wala po tayong pagtutunan ng papupunta ng ating pong pagtatalo diyan. Yan po ang aking paninindigan. Ito inyo napakinggan ang aking pong pagsisilbi sa bayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.